Amen. So magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga naman, Pastor. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po. Ayaw mong umaga. So unang-una po, happy anniversary po sa Bethel. Kung maaalala ko po ng lahat, ano po, ang Bethel ay una po na naitalaga, 8 taon na. Ano po, 8 taon na. Siguro ganun kabilis pala ang panahon. Nung una po dumalo hindi pa sila nagiging Bethel noon. Before na itatag ang Bethel, dumalo sila sa TLG, tapos isang araw, binawalan na lumabas ng camp. Ano po, ito yung story yan, di ba? Sino po yung mga kasama ng unang araw na yun? Yan. Wala na yung mga unang-una. Si Chris, wala pa sila. Si Pastor kasama daw. Kaya sila Pastor kasama niya. Sabi niya, yan ang mga kasama noon. So, dumadalo lang sila sa TLG, tapos isang araw, biglang binawalan lumabas. Ano po, sa unang reaction, masakit. Ano ba naman ang gusto namin? Gusto naman natin sumamba sa Diyos. Tapos pagawalan kami. Ano ba ang bigat? Hindi agad naunawaan ng Bethel noon na may plano pala ang Diyos. Pagdating doon, ilang linggo, nagchat-chat, nagte-text ni Pastor Pilipas, hindi kami pinalabas. Masasamahan doon. Tapos isang araw, bakit na lang kaya hindi na lang dito tayo mag-focus sa Diyos? Di ba? Tapos doon na nagsimula ang lahat. Sa isang maliit na kwarto, dumami, maraming umuwi, maraming nalipat, nagpapatuloy. Akala mo, 8 taon na pala mula nung araw na yun. Ano po, 8 taon. Sabi nga, nag-ingat ng paggagabay. Paano kaya kung patuloy silang pinabayaan na malabas? Hindi wala pa sanang Bethel hanggang ngayon. Diba? Alam ko kung ano ko ibig sabihin, ganito kumikilos ang Diyos na kuminsan hindi natin naiintindihan kung bakit. Ito yung isang mga bagay na kung bakit hindi nakakakilos ng maayos ang tao. Kasi hindi niya naiintindihan kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Ito po yung nangyayari kakaliwan, mananampalataya ka man o hindi, may plano ang Diyos. Problema, hinahanap mo ba yung plano ng Diyos sa buhay mo? Kung hindi sila nakikinig, magandang tanghali po sa lahat. Matamlay na. Kaya na tayo. Ano po? So, sabi po, 3 weeks ago, nagpunta dito, anniversary po ng TLG, dumating sila dito, nagsabi, Pastor, baka pwede na magtataos kami, kumaan dito. Amen. Ang TLG po ang pinagmulan. Ang Diyos ang nagbigay nito, pero ang pinagdaluyan po ay ang TLG. So, walang dahilan para pahindihan ito ng TLG. Kaya ito nangyari. Ano po? So, ulitin ko po, magandang tanghali sa lahat at happy anniversary po sa Bethel. Ano po? Sino po yung first time na dumadalo sa ganitong gawain? First time ka tayo? Kailan yun nangyari? Sino yung first time na dumadalo sa ganitong gawain? Ngayon ka talaga tayo dumadalo? Kahit sa Pilipinas, hindi kayo dumadalo. I mean, yung iba po, latihan na. Sino po yung more than a month pa lang na dumadalo? Ito po. Tataas pa ng kamay. Sino po yung more than a month? Less than a year na dumadalo ng gawain? Sino po yung less than a year? Sino po? Ako lang? May tataas na kamay. Pwede mo na kagawin. Sino po yung less than a year na dumadalo? 2? Kayo? Sino po? Ilan po kayo? Huwag kang dadamay. Huwag dadamay. Matanda kasi. Ano po? Wala ko, magtatagal tayo. Gugutom ko yun. Sino po yung less than a year na dumadalo? Taas na po. 1, 2. Kayo po, yung iba datihan ng dumadalo. So, ang tanong lagi po ng simula niyan, nakikilala mo ba kung bakit ka nandito? Ayan. Naunawaan niyo po ibig sabihin. Ako po, personal. Ako po, hindi pala nagpapakilala. Ako po si Kuya Vic. Ako po ay isang Bulakenyo. Sa mga nakakapansin po ng mga puntos.
mga tono ng salita. Ako po ay isang Bulakenyo, born and raised daw po sa Bulacan. So ako po ay may asawa at isa po yung aming anak. Ang anak ko po ngayon ay 13 taon na. Ano po, so sabi nga is I'm married for more than 13 years, 14 years, magki-15 years na po kami ni Mrs. So kami ay hindi naman kayo sino kung ano na ito nagsasalita. Ano po, ako po si Kuya Vic ulit. Ano po. So bakit ko po na itatanong kung gano'n na kayo katagal? Ako po personal naniniwala sa isang bagay. Sino po yung nakapagbenta na ng direct selling? Ibon, Nathaniel, sino po na? Natasha, yan. Yan. Kung kayo po ay nakapagtinda nito kahit yung malalaking tindahan, mga Herbalife, ayan, mga high income na mga tindahan, hindi po siya illegal. Ulitin ko, hindi po siya illegal, hindi po siya scam. Bakit? Kasi may produktong binibenta, di ba? Ano po? May? Kaya parang networking. Totoo siya, hindi siya scam. Kasi maraming scam eh. May tinatayo kami, pyramiding, isang araw, nagko-collapse. Pero lahat ng mga original, ng mga maayos na nagtitinda ng ganito, ng Ibon, ng Natasha, kung ano-ano pa, isang bagay ang pinapangako nila. Ano po yung pinapangako? Ang pinapangako nila sa mga reseller, isang bagay. Yayaman tayo. Ano po? Nakukuha po yung ibig sabihin. Lahat ito, ang sinasabi nila isang bagay, yayaman tayo. Nakukuha niyo po? Kasi nagtitinda kayo. Ang tanong, bakit hindi lahat yumayaman? Scam ba sila? Hindi, may produkto eh. Di ba? May produkto naman binibenta eh. Pag binenta mo na, kukuha mo naman yung income mo. Tanong, bakit hindi yumayaman? At bakit hindi lahat nakakabenta ng ganong kalaki? Para mangyari yung sinasabi, yayaman tayo. Bakit? Kasi dumadalo sila ng mga seminar, nakikitawa sila, nakikipalakpak sila, pero hindi nila naunawaan yung sinabi sa seminar. Pag uwi ng bahay ko, kumusta po yung seminar? Ayun, masaya. Tawa kami ng tawa eh. Ano natutunan niyo? Basta masaya. Ano po? Ito yung karaniwan nangyayari. Kaya hindi natutupad yung pangako sa kanila na yayaman tayo. Sa Kristyanismo po, hindi nalalayo sa ganyan. Kaya pwede kang dumalo. Mula pa lang, sabi nga, mula pa lang ng pagkabata, ikaw ay lumaki sa bahay ng isang Kristiyano. At by the end of your life, hindi mangyayari sa iyo yung sinasabi, papasok tayo sa pintuan ng langit. Bakit? Kasi talo ka ng dalo, hindi mo naman naintindihan. Naku, ano po? Sa hindi po nakakakilala sa akin sa first time makakarinig po sa akin, ako po ay may isang salita na totoong nagpabago ng buhay ko. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa pintuan ng langit. Yaon lamang, sino po? Sumusunod sa kalooban ng Ama. At sa mga araw na yun, sasabihin nila sa akin, Panginoon, kami po'y nagpangayos ng demonyo, nagsigawa ng mga himala, nagpangaral ng iyong salita sa iyong pangalan, ngunit sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala, lumayas kayo. Kayong mga mapaggawa ng masama. Mahigit 1 taon na po akong dumadalo noon. Nung nabasa ko yung salitang yun, doon ako totoong natakot. Ako, akala ko hindi naglahing impyerno yung buhay ko. Pero hindi pala yun. Akala ko lang pala, isa na akong Kristiyano. Hindi pala. Bakit? Kasi nung tinanggap ko si Yesu Cristo nung unang araw na yun, tinanggap ko lang siya bilang tagapagligtas. Wala yung Panginoon. Nandiyan po kayo. Ano tayong sinabi ka? Ano po? Yun po yung nangyari sa akin. Nung naintindihan ko yung salita na yun, nabasa ko yun ako, delikado doon. Akala ko nga nung araw na yun hindi na ako mamatay. Nung naintindihan ko, Lord, di mo pala ako mamatay, Lord. Delikado pala ako, impyerno din pala babagsakan ko. Ayoko po sa impyerno. Doon ako nagsimula na makinig. Yung totoong nakikinig. Yung inuunawa yung bawat dahilan. Bawat punta ako sa panambahan. Pag may bibigyan ng pagkakataong makapag-aral, IP, prayer meeting, sumasama na ako. Bakit? Gusto kong malaman kung ano yung inuutos niya. Paano ko gagawin ng isang bagay na hindi ko naman narinig? Nakuha niyo po yung logic? Kasi ang sabi,
ikay papasok kung sumusunod ka. Paano ka makasusunod kung hindi mo naman narinig? At nadidinig mo naman, pero hindi ka naman nakasusunod. Ay, hindi mo pala naiintindihan, paano mo susundin? Nakukuha niyo po? So, hindi pala yung attendance ko ang magsasabi kung papasok ako sa pintuan ng langit o hindi. Hindi sila masagot na. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin. Ako po, personal, ulitin ko po, personal, ito po yung dahilan kung bakit ako patuloy na nag-aaral sa Panginoon. Hindi para antubayo sa pulpito, ginagalang ko yung pulpito, oo. Pero hindi po ito yung dahilan. Kaya ako pilit na kinikilala yung tagapagligtas ko. Unang-una, kahiliya naman na ililigtas ako ni Jesus, tapos di ko na lang siya nakikilala. Nakukuha po yung logic ko. Ako po, ulitin ko, personal po. Ako ay ganito. Ganito ko siya inuunawa ang mga bagay kung bakit ako nasa loob ng simbahan. Ano po, so para hindi na tayo masyadong magtagal, ano po, ang pag-aaralan po natin, was Jess, paano naman yung ating PowerPoint sabi natin? Ayan po, ang pinagkuhanan po, ang ibinigay po na tema sa Bethel, sa simbahan ng Bethel ay Wait lang po. wait lang. Wait lang. Dali po. I'm not sure. Sige lang, pas. 1 Corinthians 10:13. Sino po nakakabisado ng salita ng 1 Corinthians 10:13? Yan sa baba. Ano po? Sino po yung nakakaalam? Wala pa. Wala pa. Ayan. Wala pa. Ano po? So, ang sabi po sa akin, maybe ang tema po is, God is faithful or a faithful God. Yan. Isang Diyos na na faithful. Isang Diyos na tapat. Yan. Ano po? So, ito po, para po makapagsimula na tayo ng tuluyan, hihingin ko po mga isang sandali tumayo habang binabasa po natin. Ito po ang salita na pag-aaralan natin. Ang unang Korinto o 1 Corinthians 10:13. Ito po ay galing sa NIV o New International Version. Pakibasa po ng sabay-sabay. No? God is common to mankind, and God is faithful. He will not let you to be tempted beyond what you can do. But if you are tempted, God will also provide a way Sandali po tayong lumuko at ipanalangin ko. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na Diyos. Ikaw na tinatawag namin Panginoon, ang Panginoon ko. Ama, una po nagpapasalamat kami sa iyo dahil binigyan mo kami ng pagkakataon. Una, ang maging bahagi ng ika-8 anibersaryo ng pagkakatatag mo po ng iglesia o ng simbahan ng Bidilyo Bethel, Panginoon, dito po sa lugar ng Jeddah. Ama, patuloy ko pong dalangin sa iyo. Hayaan mo po na malayang makakilos ang banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa upang hindi lamang namin makinig ang iyong mga salita, kundi maunawaan namin ang iyong kalooban kung bakit mo po hinayaan na maisulat ang mga salitang ito hanggang sa mga panahon ngayon ay patuloy pa rin namin itong nababasa. Ama, isang bagay po ang pananampalataya at paniniwala ko. Hindi mo po hinayaan na maisulat at mabasa namin ang mga bagay na ito kung wala po itong kaugnayan sa buhay namin sa panahon ito. Kaya Ama, hayaan mo po na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na mangusap sa bawat puso, bawat isipan namin. Sa gayon, ang kalooban mo po ang patuloy namin makinig. Ama, dalangin ko po sa iyong patuloy. Huwag mo pong hayaan na ako'y makilala, matandaan ang aking mga kapatid. Bagos ang dalangin ko po sa iyo, ikaw lamang po ang makilala, ikaw lamang po ang makinig, ikaw lamang ang siyang maintindihan. Ama, sino nga ako na magsasalita sa harapan ng iyong bayan? Ako'y kagaya din naman ng lahat. Isang taong makasalanan na hindi karapat-dapat na tumawag sa iyo bilang aking ama. Pero Ama, isang bagay po ang alam ko. Ikaw po ang Diyos na siyang Diyos na may kakayanan, may kapangyarihan, na siyang magbago ng buhay ng tao. Kaya Ama, dalangin ko po sa iyo, hayaan mo po
ng banal na Espiritu mo ang siyang patuloy na makinig sa bulwagang ito. Ang Panginoong Kristo lamang ang kanyang kaliwanagan ang siyang makita sa aming kalagitnaan. Patuloy akong maitago sa iyong likuran. Sa gayon, Ama, ikaw lamang ang pupurihin, ikaw lamang ang dadakinain. At sa aming buhay, sa paglalakad sa daigdig na iyong nilikha, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makilala sa aming buhay. Muli, Ama, dalangin ko po sa iyo, gabayan mo po ang bawat isa sa amin, ingatan mo po kami. Hindi lamang kami, Panginoon, na nasa bulwagang ito, maging ang aming mga kaanak, narito man o nasa bintang Pilipinas man. Sila man, O Diyos, ay ingatan mo kung paanong kami iniingatan mo. Muli, Ama, ito po aming patuloy na dalangin sa iyo. Kalakip nito, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, sa gawin ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Pupo na tayo. Nung ibinigay po ito sa akin, ang sabi sa akin, bago po ito binigay yung salita. Ang sabi, God is faithful. Ang tema, kaya yun faithful God. Dito kinuha yun God is faithful. So, a faithful God. Isa po sa mga pag-aaral na nadaanan namin, ang sabi po sa amin, Brad, sabi niya, ang pag-aaral ng Biblia, maraming rules para maunawaan ng Biblia, maraming steps. Pero sabi niya, isa ang dapat na hindi mo makakalimutan. Kahit hindi mo magawa yung ibang steps, o hindi magawa yung ibang rule, ang kailangan mo lang dyan, yung sinasabi, context rule. Ano po ba kayo? Ano yung ibig sabihin ng context rule? Ibig sabihin, kinakailangan nauunawaan mo bakit sinabi yung binabasa mo para malaman mo ano yung sitwasyon nila, bakit nila sinabi. Ito yung context rule. So, kinakailangan basahin mo daw yung bandang itaas para maintindihan mo bakit sinabi yung sinabi. Nandiyan po kayo? Yes, po. Ayan, nagkakaintindihan tayo. Alam mo, so para maintindihan natin bakit ba sinabi, ang sumulat po kasi nito ay si Pablo sa iglesia o sa simbahan po ng Corinth, obviously. Ano po? Sa ngayon? Hindi sa ngayon. Ayan. Si Pablo na dating Saul, si Saul ay isang, ano po pagkakakilala niyo kay Saul? Isang Pariseo. Ano po? Ang Pariseo po, liwanagin natin, ang Pariseo po ay hindi masamang tao. Okay? Madalas silang nakakagalitan ng Panginoong Jesucristo kasi, bakit? Kasi alam naman nila kung ano yung salita Problema, iba yung ipinamumuhay nila. Nakukuha niyo po? Alam ng mga Pariseo kung ano ang kabuuan ng Old Testament, ang mga utos. Pero hindi ito ang ipinamumuhay nila. Kaya sila madalas nakakagalitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang ending, ang pangit-pangit ng imahe ng mga Pariseo. Nakukuha niyo po? Pero kapag pinag-usapan is pagiging Pariseo, sila, unang-una, sila lang po yung nakakabasa at nakakaintindi ng salita. Natural, sila lang ang may kakayanan na gumawa ng mga bagay. Unfortunately, nung panahon na yun, sila ang hindi sumusunod dun sa nauunawaan nila. Nandiyan po kayo? Ganito po kahalaga na hindi ko lang basta nabasa, hindi ko lang basta naintindihan, dapat ginagawa ko kung ano yung nabasa ko, kung ano yung naintindihan ko. Kasi by the end of the day, isa lang ang tatanungin sa iyo ng Panginoon. Ginawa mo ba yung pinagagawa ko sa iyo? Paano mo magagawa? Hindi mo naman binasa. Binasa mo nga, hindi mo naman naintindihan. Naintindihan mo nga, hindi mo naman ginawa. Paano ba ibig sabihin? So, habang hinihintay natin na bumalik, yan. So, tingnan natin. Ito po ay galing naman sa Tagalog na ADB kung tawagin o ang dating Biblia na mas kilala sa tawag na King James Version na Tagalog. Ano po sabi niya dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong, alin daw po? Napasok ba? Matitiis ng tao. Ayan. Sabi ni Pablo, hindi dumating sa iyo, kapatid, ang isang pagsubok na hindi mo kakayanin. Maganda, di ba? Sigurado, kahit anong bigat niyan, kaya mo yan. Nakuha niyo po. Tapos, sabi niya, datapwat, tapat ang Diyos na hindi niya iputulot o pahihintulutan. Na kayo'y tuksuhin o subukan
testingin, bigyan ng pagsubok na ano? Na higit sa iyong makakaya. Dalawa na yung pangako. Una, kaya mo yan. Pangalawa, sisiguraduhin ng Diyos na kaya mo yan. Yan. Sabi niya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan, pag-ilag upang kayo'y pakakayanin nyo. Sa tatlong pangako ang sinasabi. Una, kaya mo yan. Pangalawa, sisiguraduhin kong kaya mo yan. At pangatlo, sisiguraduhin kong nandito ako sa tabi mo para mapagtagumpayan yan. So ang tanong, ano ba yung pagsubok na dinadaanan mo? Yan. Kuya Vic, ano yung context rule? Yan. Nasa tayo sa context rule. Ang sabi niya sa 11, sino po, saan kayo mas madali? Sa English sa Tagalog? Sa Tagalog. English. Ay, salamat. Ano po? Ang sabi niya, ito po yung Tagalog, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila sa kanila na pinakahalimbawa sa pagpapaalala sa ating. Yan. Ang sabi niya, ang mga nangyari sa kanila ay nangyari, bakit daw? Para pinakahalimbawa para sa atin na inabutan, sabi niya, ng katapusan ng panahon. Kasi kung ano yung petsa, yun yung sinasabi ng katapusan ng panahon. So ngayon, nung petsa na yun, sila yung sinasabi ng mga taga-Korinto. Sabi niya, kaya, 12, pamibasa po. Kaya ang may alam siya'y nakatayo, pag-iilan na kamahuan. Ayan. Sabi sa NIV, sabi niya, ulit yan, sabay-sabay. Class, David was standing here. Last, again. For warning for us on whom the culmination of ages has come. So, being firm, be careful that you don't fall. So, ang tanong, na-fall ka na ba? Sa maling tao, sabi niya, ihugot pa siya. Ano po? Tawa naman to. Ano po? Na-fall daw sa maling tao. Ano po? Sabi niya, tsaka binigay yung pangako. Ngayon, tanong, sino ba yung sila? Sabi, nangyari sa kanila, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila, sino yung sila? Ang pinakahalimbawa, sino ba yung sila na sinasabi? Yung sa kanila. Sino ba siya? So, babasahin natin ulit yung bantang itaas para maintindihan natin. May problema eh. Ang sabi niya, Tagalog yan. Ayaw pa po sa likod, nababasa ko sa likod. Hindi na. Sino ba namaabot? Nababasa niyo ba po? kami nababasa. Ako ba nababasa? Sige nga po, may basa nga po. Dito. Pastor Jesse, no? Dito nababasa po. Sige nga po, sige. May basa po. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na hindi inaalam na ang ating mga magulang ay nagpapasalita niya pinangalapa. At lahat ay nagsisipin sa dagat. At lahat ay nagkakasumay kay Moses sa lapapa sa dagat. At lahat ay nagsikain ng kasapalayan ni ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsimunin ng inumin ayon sa Espiritu. Sapagkat nasiinom sa patungayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila. At ang pagkakuha Ay si Kristo. pagmamahal niya, ay hindi nakalulugod sa Diyos sapagkat sinuwag sila sa Amen. Kaya po ha, ang sabi ni Pablo, si Pablo nagsusulat, di po ba? Ang nagbabasa ng sulat, mga taga-Korinto, sabi niya, hindi ko po gustong malihim sa inyo, gusto kong malaman ninyo. Yan, di ba? Hindi niyo mababaw na sa atin ito eh. Gusto kong malaman niyo kung ano yung nangyari sa mga ninuno natin. Yan. So yung kanila pala, kanina, yung sinasabi niya dito, na kanila, ito pala ay tungkol doon sa mga ninuno na mga Israelita. Ang sabi niya, sila daw ay napasailalim sa alapaap o doon sa ulap. Naalala niyo po ng panahon na Exodus. Inilalabas ni Moses ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt para dalhin sa lupang pangako. Anong sabi? Hindi sila naiinitan. Bakit? Kasi nasa ilalim sila ng lilim ng alapaap o ng ulap. Yun pala yun. Iyon yung mga tao na sinasabi kanina sa kanila, nangyari sa kanila. Nakukuha niyo po? Kasi nga,
Bakit? Si Pablo kasi isang Pariseo. Pariseo, binasa sa kautosan, sa Old Testament. Kaya kakaiba po ang sulat ni Pablo kumpara sa iba. Si Pablo, marami siyang reference sa Old Testament. Bakit? Isa nga siyang Pariseo eh. Di ba? Noong panahon na yun, yung mga Pariseo lang ang nakakabasa at nakakaunawa eh. Kaya yung iba, hindi ganun ang sulat eh. Ano po, iba yung sulat. Kaya sabi niya, kaya ang katuwiran ni Pablo, yung mga ninuno natin, tingnan niyo kung paano sila ginagabayan ng Diyos. Pinakain sila at pinainom sa pamamagitan ng bato. Ang batong iyon, sila daw? Si Kristo. Kaya lang, bagamat sa karamihan sa kanila, ano daw nangyari? Hindi naging kalugod-lugod. Mga tao na pinagpapala ng Diyos, hindi po gumawa ng hindi tama. Diba? Tapos sabi niya, 6, ang mga bagay nito'y pawang halimbawa sa atin. Yan, sinabi niya ulit, upang huwag tayo mapagsipagnasa ng mga bagay na gaya naman nila. Yan, para daw huwag na natin silang gayahin. So, sabi ni Pablo, huwag niyong intindihin kung ano yung pagkakamali nila at huwag nila silang sisihin. Ang mahalaga, huwag tayong magaya sa kanila. Nakukuha niyo ba ibig sabihin? So, kung binabasa mo po ang Genesis, ang pagkakamali ni Eva at ni Adan, huwag mo na silang sisihin. Oo, kung hindi nila ginawa yun, ang ganda sa lang buhay natin, nasa paraiso tayo. Ano po? Hindi ka nalalayo sa bahay mo. Pipitas ka na lang ng pagkain mo. Huwag mo na silang sisihin. Matuto ka sa pagkakamali nila. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin? Okay. Tignan natin ha. Sabi niya, nihuwag naman tapos ano pa ang nangyari? 7, nihuwag naman tayo, kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila na nasusulat. Ayan. Kasi pag akyat ni Moses sa taas ng mundo, habang tinatanggap niya ang 10 utos ng Diyos, yung mga tao sa baba, ano ginagawa? Gumagawa ng isang golden calf, isang toro na maliit, yung nayagi sa ginto. Ano sabi niya? Sige, huli na natin lahat ng ginto ninyo. Gagawa tayo ng Diyos na sasambahin natin. Gumawa ng Diyos-Diyosan. Habang si Moses, ang tagapanguna nila, ando sa bundok, kinakausap ng Diyos. Unang utos, ano po? Ano yung unang utos? 10 utos? Thou shall not worship. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos o sa Diyos-Diyosan maliban sa akin. Samantalang sinasabi ng Diyos, yung bayan ng Israel doon sa baba, kinukontra na agad yung unang utos. Iyon yung sinasabi dito. Tapos ano pa? Naupo sila upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Nung nalasing na, ano ang ginagawa? Ayun na. Gumagawa na ng kung ano-anong kalaswaan. Ano sabi niya? Huwag naman tayo makiapid gaya ng ilan sa kanila na nakiapid. Ang nabuwal sa araw na yun ay ilan? 23,000. Ilan yun? 23,000 sa araw lang. Huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon na gaya ng pananukso nila sa iba. Isipin mo, pinakakain ka na, tapos nakukuha niyo pang magreklamo. Araw-araw may libre yung pagkain na tinatanggap nila. Pag humamog, nawala yung hamog, may pagkain, may tinapay. Ayaw na namin dito, paano na lang tinapay? Buti pa sa Egypt, may karne. Juicy pa. Ayaw na naman dito, lagi na lang karne. Buti pa sa Egypt, may sibuyas. Di ba lalaki na sibuyas dito? Ito kasi yung problema nila eh. Sabi ni Pablo kanina, sabi ni huwag naman kayo maggulong-gulong ang kagaya nila. Yan, panireklamo kasi ang naaalala. Hindi nakikita kung paano siya pinagpapala ng Diyos. Ang nakikita yung problema. Ang masalit nito, sinisisi pa ang Diyos. So, kaya sinabi niya ito, ang mga bagay na ito'y nangyari sa kanila, nangyari na sa kanila, huwag silang gayahin. Nakukuha niyo po? Sabi niya, pero, oo,
Naintindihan mo kung ano nangyari sa kanila, pero huwag ka naman masyadong kampante. Pagdating sa Ben. Oo, alam mo kung anong nangyari sa kanila, alam mo kung saan sila nagkamali, at alam mo kung saan mo ito iiwasan, pero hindi pa pwede na ikaw lang mag-isa. Ang gagawin ito. Kaya sabi niya sa 10, sa 12, kaya ang nag-aakalang nakatayo, yan. Oo, alam mo kung ano nangyari sa kanila. Oo, alam mo paano ito iiwasan, pero huwag masyadong matigas ang kalooban. Ano mo, makami, sabi sa Pilipinas, paano daw, huwag ka daw magsasalita ng patapos. Bakit? Kasi kakaliwan doon sumasablay. Bakit? Kasi ang kakaliwang sinasabi ng patapos ay mga bagay na gusto ng kalooban niya. Nakatigasan na lang. Nakukuha niyo ba ibig sabihin? Hindi. Ano po, nakukuha niyo ba ibig sabihin? Hindi ba pwede na patigasan ito ng kalooban? Napatalasan ito ng memory, hindi ganito ang sinasabi ni Pablo. Oo, alam mo ano nangyari sa kanila. Pero kinakailangan, sabi niya, kinakailangan anong bagay? Kinakailangan huwag masyadong matigas ang kalooban. Pero, oo, hindi ibig sabihin, ano, matatakot ako? No. Kaya sinabi yung pangako sa 13. Oo, alam mo yung problema nila, alam mo paano iiwasan, pero huwag ka masyadong mamandi. Yan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Yan. Parang ganyan yung pinakasama rin ng 13. Kahit anong mangyari, nandiyan ang Diyos sa tabi mo. Ang tanong, paano mangyayari sa iyo ang sinasabing faithful God? God is faithful. Kasi hindi naman ito mangyayari sa lahat ng tao. Doon lamang, sa totoong nananampalataya. Magandang tanghali po. Ang lahat na sila. Ano po sa akin natin? Ano po, usad natin. Ito, yung tatlong bagay. Ilan lang po ito sa mga maraming bagay na kinakailangan mangyari sa buhay ng tao. Una, you need to be, ano sabi niya? Be dependent on the Lord. Pangalawa, have a teachable heart. Pangatlo, when it comes to trouble, seek God's wisdom. Para mangyari sa iyo yung sinasabi kanina, tapat ang Diyos. Yung God is faithful. Kasi pag hindi nangyari ang tatlong bagay na ito, ano po, ulitin ko, ilan lamang po ito sa mga bagay na kinakailangan meron o mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Ulitin ko, mananampalataya po. Bakit? Kasi kung hindi naman nananampalataya sa Diyos, bakit wala sa iyo kung ano yung pangako mo? Nakuha niyo po yung logic. Kaya lang naman may halaga yung pangako ng Diyos kasi naniniwala ka sa Kanya. Pero kung ang simpleng tatlong ito ay hindi nangyayari sa iyo, paano mangyayari? Paano mo sisingilin? Ang lakas na ito, binalinin yun, para may patago. O ganun ko minsan ng Kristiyano, kung makahingi sa Diyos, kala ko may patago. Lord, kailangan ko to! Lord, kailangan ko yan! May patago. Ano po? Kasi ang problema, una, hindi naman siya talaga dependent. Nakukuha niyo po, kinilala niya si Jesus bilang ano po? Dapat ang sabi, kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang nangyari, nakilala si Jesus una bilang tagapagligtas at hindi na Panginoon, pahingi noon. Nakukuha niyo po? Hindi na pwede mangyari yun. Si Jesus Cristo po ay Panginoon at tagapagligtas. Dalawang bagay na hindi mo pwede pag-iwalayin. Hindi ka pwedeng iligtas ni Jesus kung hindi siya ang iyong Panginoon. At kung si Jesus Cristo naman ay kinikilala ng Panginoon, doon ka lang niya ililigtas. Nakukuha niyo ba ibig sabihin? Dalawang bagay, hindi mo pwede pag-iwalayin. Ano po? Siya ay Panginoon mo, susunod sa buhay mo. Kaya siya tinawag na Panginoon. Siya ang may karapatan, may dahilan, magsasabi kung anong gagawin mo. Kaya kinakailangan dependent ka sa Kanya. Paano ko gagawin ito? Sabi niya, paano ko makiklaim na tapat ang Diyos sa akin? Sabi niya, be dependent on the Lord. Ang sabi niya, John, verse 15, verse 1 to 5. Ang sabi niya, I am the true vine. Pakibasa po, Tagalog. Ako naman, saka, ang bawat sama sa akin,
manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sama na di makapagbunga sa kanyang sarili. Maliban na nakapit sa sunod, gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng mga bakit daw? Sapagkat, Kung kayo pinilay sa akin ay wala kayong magagawa. yan. Dapat hindi mo nakakalimutan. Oo, alam ko kung anong nangyari sa mga Israelita. Alam ko paano sila niligtas ng Diyos. Pero huwag mong makakalimutan. Hindi mo magagawa yan kung wala si Jesus sa puso mo. Nakukuha niyo po. Diba kanina yung binabasa natin, anong nangyari sa kanila? Ang sabi ni Pablo, huwag ka naman masyadong mapante. Baka ka ma-fall. Sabi niya. Kaya pala nako-fall sa maling tao. Hindi ipinapanalangin ng tao. Nakuha niyo po. Sino yung mga asawa? May dalawa sa likod, nagtaas. Buti naman. Ano po? So, kung ikaw ay walang asawa at meron kang tinitingnan na baka sakaling ito na nga, ang tanong, ipinapanalangin mo ba yan? Sa mga may asawa na, ipinanalangin mo ba yan? Yan. Bakit? Eh kasi kung hindi yan ang pinili ng Diyos para sa iyo, natural, magulo buhay mo. Eh kasi pinilit mo yan sa iyo. Di ba? Eh bakit? Eh na-fall nga sa maling tao. Diba? Ipinaglaban yung hindi ka naman kayang ipaglaban sa ilaw. Matapang yan, kaya kang ipaglaban. Wait. Paglasing na. Paglasing na, matapang pa. Siya na naman. Siya. Ngayon na nangyayari. Bakit? Eh kasi nga. Sure. Sure yan. Action lang. Eh kasi bakit? Eh kasi hindi naman dependent. Diba? Hindi niya iniisip, ano ba yung malooban ng Diyos? Kailangan magiging dependent ka kapag ang mga bagay, hinihingi mo sa Diyos. Di ba? Kahit anong pagsubok yan. Lord, ito na yung problema. Anong gagawin ng tao? Kahit masakit ito, kahit Kristiyano gano'n eh. Gagawa ng paraan yan. Ito, diskarte. Pag hindi na kaya, anong gagawin? At saka babalik sa Panginoon. Di ba? Mahirapan eh. Nasaktan eh. At saka palang naaalala ng Diyos. Di ba? Kaya kakaliwan sa tao, problemado. Kasi hindi niya iniisip na hindi pinakailangan ko ang Diyos simula pa lang. Pagpasok ng umaga, bakit nire-recommenda na manalangin ka? Kasi hindi mo naman alam kung ano pwedeng mangyari ito sa trabaho mo, di ba? Pag babiyahe ka sa umaga, bakit ina-advise na manalangin ka? Kasi hindi ka naman talaga sigurado kung makakarating ka doon sa pupuntahan mo. Tama mali, may ka pa makapagsasabi kung ano mangyayari mamaya. Huwag na bukas, mamaya lang. Ano? Diba? Eh ngayon, pag pipilit mo yung sayo, mas malamang, sablay. Diba? Ito po yung dahilan kung bakit maraming tao ang problemado ngayon. At masakit niyan kung minsan pinaninindigan ang katigasan ng ulo. Diba? At ang dami-dami mong problema, patong-patong. May utang kasi ako, kailangan kong bayaran. Bakit? Eh, kasi may gusto akong bili. Kaya nangutang ako. Ang problema, nung naniningil na wala akong pambayad sa kanya, anong ginawa ko? Nangutang ako sa iba para ipambayad sa kanya. Eh, hindi na bayaran ng buo. So, dalawa na yung tao pinagkakautangan ko. Eh, naniningil na yung pangalawa, hahanap ng pangatlo, ano nangyari? Nasisolve ba? Domino. Hindi. Bakit? Eh, kasi, in the first place, hindi naman siya dependent sa Diyos. Tapos, sasabi mo, hindi. Magyayagi sa akin tapat ang Diyos. Hindi po pwede na i-claim mo na He is the faithful God kung hindi ka naman sa Kanya nakadepende. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Sa lahat ng pwedeng mangyari sa iyo, sa loob man, nasa labas man ng simbahan, kapatid, hindi mangyayari yan unless you are dependent on God. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Bakit maraming sira ang pamilya? Hindi ipinanalangin. Maraming pamilya ang magulo, hindi ipinanalangin. Maraming
maraming problema sa pamilya kasi yung pamilya mismo hindi naman talaga dependent sa Diyos. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Walang dalawang tao na parehas ang isip. Kahit mag-asawa pa kayo, magkaiba yan ang isip. Pag depende ka sa asawa mo, chances are magkakaproblema kayo. Pero pag depende ka sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay ng paraan para magkasundo kayo palagi. Nakukuha niyo po? Hindi lang sa mag-asawa, sa trabaho. May manager ka na magulo. Hindi alam kung ano yung inuutos niya. Pag hindi mo siya ipagkakatiwala sa Diyos, walang mangyayari sa inyo. Isang araw, mag-e-exit ka, ang iuwi mong sama ng loob. Wala ka pang naipon. Bakit? Kasi on the first place, dependent ka sa sarili mo. Kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Nakuha niyo po ibig sabihin. Pwede ba sabi ng Panginoon, I can do all things? Oo! Bakit? Through Christ, sa pamamagitan ni Jesus. Hindi mo ba pwedeng tanggalin si Jesus dun sa picture na yun? Hindi ka ba pwedeng magtagumpay sa buhay na ito pag hindi ka dependent sa Diyos? Kapatid, naunawa niyo po? Sabi ko, natin na sila. Sabi niya, Bibig, ano ba yung isa? Sabi mo, kinakailangan, para mangyari sa akin, ang katapatan ng Diyos, kailangan meron kong teachable heart. Ano ba yung sabihin, teachable heart? Yan, madaling turuan, hindi madaling iligaw. Yan, kaya napupol daw. Ano po? Sabi niya si Pablo din may sulat, sabi niya sa kay Timoteo, ano? Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang bibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay babaling na kanilang pansin sa samahan. kasi darating ang panahon. Darating ang panahon, kapatid, hindi, ang tao hindi na makikinig sa pagtuturo ng tama. Sabi ko lang naman na walang banner ng simbahan eh. Sa Pilipinas, ang lalaki ng banner ng simbahan. Ilang tao yung nasa loob ng simbahan? Bakit ganun? Kasi wala nang gusto makinig sa tamang turo. Bakit yung mga simbahan na nagtuturo ng pagpapala, pero hindi tinatama ang pamumuhay ng taong daming tao? Kasi dumarating na yung panahon na yun. Ang gusto na lang ng tao, pagpapala. Wala nang pagsunod. Nakukuha niyo po. Sabi mo, dependent ako sa Diyos. Pero dependent ako sa ibibigay niya. Hindi sa Kanya. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Pumupunta sa simbahan para tanggap ng pagpapala. Ano yan? Lucky charm? Nakukuha niyo po ibig sabihin? Bakit ka nang pupunta dyan? Kasi dito maraming pagkain. Diba? Magkanto ko lang dito. Ligo pa kabilis. Diba? Ligo natin pa. May ano pa? May take home pa. May Sharon Cuneta pa. May pabalot. Ano po? Ang tanong, bakit ka nandito? Pusahan po ako sinabi. Ganun yun. Nakukuha niyo po. Kapatid, kapag kahit anong dami ng attendance mo sa simbahan, pag hindi ka pumayag na maitama ng Diyos ang puso mo, kahit kailan hindi magiging tama ang pamumuhay mo. Pag hindi naging tama ang pamumuhay mo, ano ang inaasahan mong mangyayari sa iyo? Nakuha niyo po. Sumama ka sa maling tao, ano inaasahan mo? Magiging tama ang lahat? No! Magiging miserable ang buhay mo. Bakit? Mali nga yung tao sinamahan mo. Nakukuha niyo po ibig sabihin. Hindi pwede, kapatid, na pumunta ka sa simbahan, may sinabi, ang Diyos, hindi mo nagsasalita sa pulpito, ang Diyos ang nagsasabi sa iyo, kapatid, kinakailangan ganito, baguhin mo ang buhay mo, pero hindi mo naman babaguhin na kasama ka lang sa kanila. Paano mangyayari sa iyo that God is faithful sa
ayaw mo naman talagang sumunod. Nakukuha niyo po, hindi, kapatid, uulitin ko, ang Panginoon ko, ang Diyos, ay hindi genie on the lamp. Na pag kinustos mo, bibigyan ka ng 3 kahilingan. Hindi po ganun. Ang pagpapala ay ibinibigay sa mga taong tapat sa Diyos. Eh, ibig, bakit marami namang mga lamang tao, hindi naman nananampalataya? Oo. Ang tanong, sa dulo ba ng buhay nila, aanin nila ang kayamanan? Nakukuha niyo po. Ang sabi ni Solomon, sa dulo ng lahat ng ito, lahat ng ginawa mo, mabuti man o masama, ay ipagsusulit mo sa Diyos. Aanin ko ang kayamanan sa mundo kung papunta naman ako doon sa impyerno. Nakukuha niyo po yung logic? Kung yung pupuntahan mo, ipapuntang impyerno, anong inaasahan mo? Magiging buhay mo sa lupa. Nakukuha niyo po? Mangyayari sa iyo na God is faithful sa iyo kung pumapayag kang na itatama. Bakit itatama? Mali eh. Nakukuha niyo po? Hindi sila naninig na. Kung hindi na interesado. Ano po? Yun po yung dahilan, kaya ka na dapat ito dapat ang dahilan mo kung bakit ka nagpupunta sa simbahan. Gusto ko, Lord, pupunta ako sa simbahan, hindi libre yung pagkain. May libre natin. Pag nagbalad sila, kasama ko. Hindi ito dapat yun. Ay, may outing kayo yun. So, ayun nga, baka magbagat yan. Diba? Hindi dapat yun ang dahilan mo. Dapat pumupunta ako sa simbahan kasi gusto kong makita kung ano yung sasabihin sa akin ng Diyos. Dahil alam ko, una, kailangan mag-independent para sa kanya. Alam ko, hindi ko kaya mag-uwi ng sarili ko. At pupunta ako doon para marinig ko kung ano yung utos sa akin para mabago ko ang buhay ko. Dapat ito yung dahilan. Kaya nagpupunta sa simbahan. Pag nangyari yun, kapatid, doon matutupad yung pangako that God is faithful to you. Kaya mo mapagtatagumpayan yung pagsubok kasi bakit? Hindi pumapayag kang mabago. Nakukuha niyo po? Bakit? Kasi ang totoo lang po, kahit si Pablo, ang buhay niya mali. Bakit mali? Nung bago siya kinatagpo ng Diyos, sino ba siya? Isang tao, na bukod siya ipariseyo, tinutugis niya ang mga mananampalataya. Anong goal niya? Ipahuli at ipapatay. Isang araw, kinatagpo siya ng Panginoong Hesus Kristo. Sabi sa kanya, Saul, bakit mo ko pinag-uusig? Nung tinanong niya, sino po kayo? Ako si Hesus Kristo. Nung naintindihan ni Pablo, ano ginawa niya? 3 araw siyang bulag. 3 araw siyang hindi kumakain. Nag-fasting? Sa akin, hindi. Hindi kumakain si Pablo kasi naunawaan niya na buong buhay niya, isa palang malaking pagkakamali. Sino mo, buong buhay mo, tinutugis mo yung mga Kristiyano, yung pala yung totoong mananampalataya ng Diyos. Ang lahat ng ipinaglalaban niya mali. Ikaw ba naman kakain ka pa ba? Nakukuha niyo po ibig sabihin? Kaya hindi kumakain si Pablo eh. Hanggang dumating yung isa sa mga sinubong ng Diyos para ipakilala sa kanya ng gusto. Di ba? Ito yung dahilan kung bakit si Pablo naglilingkod. Kasi naunawaan niya, una, ang buhay ko noon ay isang malaking pagkakamali. Kailangan maghabol ako. Maitama ko yung buhay ko. Ang tanong, mula ba nung nakilala mo si Jesus, pinagsusumikapan mo bang itama yung buhay mo? Ouch. Ouchie, sabi ni Joshua. Nakukuha niyo po ibig sabihin. Hindi magiging tama iyang buhay mo pag una hindi ka willing. Pangalawa, pag hindi ka papayag. Nakukuha niyo po? Pagdating sa langit, hindi tatanungin, ilang attendance na napuntahan mo, ilang simbahan na puntahan mo. Hindi po OJT ito. May number of hours. Nakukuha niyo po? Sa tayo, makasama na loob niya sa akin. Sabi niya, when it comes to trouble, pagdating daw ng pagsubok, ano po? Seek God's wisdom. Sabi niya, para daw mangyari sa iyo, ang tapat ang Diyos, ang God is faithful to you,
kinakailangan when it comes to trouble, pagdating ng pagsubok, ang hinahanap mo, alin? Ang wisdom ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, ano sabi? Magsisalito sa akin kayong lahat ng magpapakaral at Bibigyan ka ng tuwa, kayong aking magpapalinganin. pasanin niyo, ang aking pamato at magmahal kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at kapagpapawang puso at susubukan ninyo ang pamamagitan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamato at magaan ang aking kasalanan. yan. Ang problema, ito. Problemado na. Unang-una, dependent naman ako sa Diyos eh. Pangalawa, naniniwala naman ako na hindi ko kaya eh. So, kinakailangan alam ko kung sino siya. Kilala mo naman siya. Ang problema yung pangatlo. Pagdating ka sa pagsubok, naalala mo manalangin. Sabi nila, hindi ko ibig, di ba? Sabi nila, parang, ano daw yan, parang exam. Bago dumating yung exam, nakikinig mo ang teacher. Pero pagdating ng exam, hindi nagsasalita yung teacher. Di ba ganun ang Diyos? Oo. Hindi mo nga narinig ang teacher mo. Pero kapatid, habang nag-exam ka, nakaramdaman mo yung presensya niya. Lumalakad siya sa tabi mo. Double check kung tama yung ginagawa mo. Di ba sa school ganyan? Sa buhay ng Kristiyano, ganyan din. Pagdating ng pagsubok, oo, maaari, hindi mo narinig. Pero dapat nararamdaman mo. Paano? Dapat nananalangin. Ang problema, pagdating ng pagsubok, sinasarili. Nagmumukmuk ano sa isang sulok. Hindi makausap. Paano mo inaasahan, kapatid, na mapagtatagumpayan? Paano mo inaasahan na maramdaman o mangyari sa buhay mo that God is faithful to me? Hindi ka naman nananalangin. Panay iyak na lang. Nakukuha niyo po, yung iba naman tinatago. Kala mo, wala lang. Pero ang totoo, napagtatagumpayan ba? Sabi niya, iniiwan ako, hindi naman masakit. Diba? Feeling strong. Eh bakit? Kasi totoo, hindi naman talaga nananalangin. Kapatid, walang ibang solusyon. Bibigay sa iyo ng solusyon sa kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kundi ang Diyos. At hindi mo malalaman ang solusyon dyan kung hindi mo siya kakausapin. Magkakaiba po tayo ng sitwasyon at hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Pero kapatid, isang bagay lang ang alam ko at pinaniniwalaan ko. Tanging ang Diyos lang, ang Panginoong Jesucristo lang, ang may kakayanan, may karapatan at may sapat na kaunawaan para masolusyonan kung ano yung inaalala mo. Ang tanong lang, may pinapanalangin mo ba yung inaalala mo? Ang panalangin po ay hindi lang basta mga salita na sinasabi ko sa Diyos. Pag nananalangin ka, dapat parang naririnig mo siya. Parang magkaharap kayo. Hindi ito palakasan ng sigaw, pahinaan ng bulong. Ang binitingnan ng Diyos, yung puso mo. Talaga ba ako ang kinakausap nito? Naalala niyo po yung Matthew 6 kung paano manalangin. Sinulat ni Matthew yun sa mga taga-Israel, sa mga Hudyo. Matthew 6:1 hanggang 18, hindi ko siya babasahin, mahaba. Kasi ang tatlong pillars, ang tatlong bagay na pinananampalataya ng mga Hudyo, una, ang pagtulong sa kapwa, pangalawa, ang pananalangin, pangatlo, pag-aayuno, pagka-fasting. Sa fast ba ba rin? Fasting na lang. Malalaman naman eh. Parang fasting na lang. Ano po? Tatlong bagay ang tinuturo sa mga Hudyo. Ito po'y bilang sa Old Testament. At ginagawa ito nila. Kaya lang nakagalitan sila ng Panginoon. Sabi niya, kung ikaw ay magbibigay, huwag ka nang tutugtog ng pakapak. Huwag mo nang pinagsasabi sa iba. Kasi dapat nagbibigay ka. Bakit? Kasi ito yung gusto ng Diyos. Kapag ikaw'y mananalangin, sabi niya, huwag kayong gumaya sa iba na nandoon, mahilig, manalangin sa panulungan, sa mga kanto ng bayan. Hindi sila, tayo. Bakit ka ba nananalangin? Para makinig ng katabi mo sa prayer meeting? No.
Dapat nananalangin ka. Bakit? Kasi gusto kong makausap ang Diyos. Sabi mo, dapat pala papasok ako sa aking kwarto, dapat hindi ako dadalo ng prayer meeting. No! Ang sinasabi dito ng Panginoon sa Kristo, pag mananalangin ka, huwag mong intindihin kung nakikinig ka o hindi ng katabi mo. Ang mahalaga, nakikinig ka ba ng Diyos o hindi? Ano po yun? Ang tanong, kailan ka huling nanalangin? Yung talagang alam mo na nakikinig ka ng Diyos. Yung isang panalangin na hindi iniintindi ko ano yung tsura. Yung ko pwede kumiyak, bakit wala si make-up? Nakukuha niyo ba yung ibig sabihin? Ito kasi yung totoong ibig sabihin ng panalangin. Ito yung hinahanap ko, yung kaunawaan ng Diyos, yung solusyon na magmumula sa Diyos. Bakit? Kasi nga, God is faithful. Ang ganda-ganda ng pangako, di ba? Ano yung pangako? Sabi niya, tapatan Diyos sa akin eh. Sabi niya, hindi hapahintulutan ng Diyos na mangyari sa akin ang isang bagay na una hindi ko kaya. Pangalawa, sabi ng Diyos, hindi ko papabayaan na mangyari sa iyo ang isang pagsubok na hindi mo mararamdaman. Sisiguraduhin kung kaya mo yan. Ang tanong, ipinapanalangin mo ba yan? Nakukuha niyo po yung ibig sabihin. Marami po, kapatid, pag daigdig at daigdig lang ang pag-uusapan, ang daigdig ay isang bundok ng alalahanin. Wala kang makikita sa daigdig na ito na hindi alalahanin. Oo, likhaya ng Diyos, pero lahat yan may katabing alalahanin. Ang tanong lang, kaya mo bang dumepende sa Diyos sa mga bagay na ito? Kapatid, uulitin ko, simple ang mensahe ng Panginoon. Ito ay 8 taon na iniingatan ang Diyos ang simbahan ng Biblia. At iloob ng Diyos na ikaw, kapatid, ay maging kabahagi nito. Bakit? Kasi gusto kang kausapin ng Diyos. Tanong lang, kapatid, gusto mo bang makinig ang salita ng Diyos? Kapatid, simple lang ang mensahe ng Diyos sa anibersaryo na ito. Una, kinakailangan maging dependent ka sa Kanya. Pangalawa, kinakailangan payag ka na matubuan. Kailangan ang puso mo willing na sumunod. Oo, kung minsan may mga utos na hindi ayon sa kalooban mo, pero isang bagay ay sigurado, ito ang magtatama sa iyo. Dito mapapaayos ang pamumuhay mo. At kung dumating man, kapatid, ang panahon ng pagsubok, kinakailangan ang una mong iniisip ang manalangin. Kapatid, uulitin ko, mahal ka ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit ka nandito. Ito yung dahilan kung bakit mo nakinig ang mga salitang nakinig mo. Kung ako lang tatanungin, hindi kong sabihin sa'yo, kapatid, okay lang, mag-enjoy ka sa buhay mo. At sa dulo nito, papasok ka sa pintuan naman. Pero hindi ako ang Diyos. Ang Diyos ang magsasalita at hindi na po ako. Kapatid, kung hindi mo ilalagat sa Diyos ang buhay mo, walang mangyayari sa iyo. Matatapos ang panahon mo dito sa Saudi Arabia, uuwi ka ng Pilipinas. Matatapos ang mga araw sa buligid na ito. Ang tanong, saan ka mapupunta? Kapatid, sandali ko yun sa iyo. Sandali. Tumayo. Subukan natin kausapin ng Diyos. Saan nga ba talaga papunta ang buhay kong ito? Ano nga ba talaga ang mangyayari sa akin? Kung dito pa lang sa daigdig na ito ay hirap na ako, ano ang bukas na nagkakantay sa akin? Kapatid, uulit ko sa iyo, mahal ka ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit ka napatuloy na kinakausap.
Oo, maaari ang mga bagay na gusto ng Diyos na hindi ayon sa kalooban mo. Pero isang bagay ang sigurado, kapatid. Ito ang mga bagay na magsasaayos ang buhay mo. At mula rito, kapatid, mayroon ka ng aasahan. Isang pangako, kapatid, ng Diyos sa iyo. Siya ay Diyos na tapat. Na handang mag-ingat sa iyo, maggabay sa iyo. Iyon, kung kaya mong dumepende sa kanyang kalooban, kung handa kang magpatuwid sa mga bagay na gusto mong sabihin sa iyo, sa mga panahon ng pagsubok, sa kanya na ba talaga nagtitiwala? Kapatid, kung talagang hindi mo pa nakikilala ng tubusan ng Diyos, kung hindi mo pa nakikilala ng tubusan sa Kristo, hindi ka naman magagaat. Ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sabi ng Panginoon Kristo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sama ka doon, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na kung ikaw ay mananampalataya sa kanya, ay hindi ka na mapapahamak, bagkus magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi lahat ay tatanggap noon. Yaon lamang handang magtiwala sa Diyos. Kung hanggang sa mga oras na ito, hindi pa ganun kalaki ang pagtitiwala, kapatid, may panahon pa. Ba't hindi mo kausapin ng Diyos? Sabihin mo sa Kanya na nagkamali ka. Napakabait ng Diyos, kailangan naman. Sabihin mo na, Panginoon, ako ay nagkamali. Umamin ka lang naman sa Kanya eh. Ang Diyos ay Diyos na maawain, Diyos na mapagpala. Siya ay Diyos na matagal kung magalit at madali namang humupa ang Kanyang galit. Ang mga taong umaamin sa Kanya ng Kanyang kasalanan, ang mga tao ay ang mga taong pinatatawad niya. Kapatid, kung hindi mo pa kinikilala sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, bakit hindi mo siya kilalanin ngayon? Ito lang naman ang tunay na daan, ang tunay na katotohanan. At walang makapahuhuon sa Ama, maliban sa Kanya. Kapatid, kung gusto mong ipagkatiwala ang sarili mo sa Diyos, at hindi mo kausapin ang Diyos, Ama, sabi ko, umaamin ako na pinanghawakan ko yung lakas ng katawan ko, pinanghawakan ko yung lakas ng kalooban ko, pero alam ko, hanggang ngayon, failure pa rin ako. At alam ko walang makakabit itong buhay kong ito. Masalamat po dahil kayo ngayon, kahit paano alam ko na walang patutunguhan ang buhay ko kung malayo ka sa akin. Kung kinikilala ko po kita bilang Panginoon na ng aking buhay, tulungan mo po ako na makasunod sa iyong kalooban. Tulungan mo po ako na maging dependent sa iyo. Tulungan mo po ako magbubuo ng isang puso na handang maturuan, na handang na itama, para ang buhay ko'y maging maayos. Sa gayon, ang kinabukasan ko'y magiging maayos. Umasa ko panahon ng mga pagsubok na maaaring dumating sa akin. Tulungan mo po ako na unahin ka. Na wala na akong ibang iisipin kundi ang hanapin ang kalooban mo. Huwag mo na pong hayaan na magsumikapan ko pa ng sarili ko nang hindi kita sinasampuni. I believe
maaaring dumating sa akin. Pero isang bagay sa mga kaya kong panghawakan. Ang sabi mo, hindi darating sa akin ang isang klase ng pagsubok na hindi ko kakayanin. At sa panahon ng pagsubok, nariyan ka, sisiguraduhin mo na kakayanin ko ito. Lord, ito po ang aking pagtitiwala sa iyo. Hayaan mo po na sa araw nito at patuloy kong maipagkatiwala sa iyo ang aking buhay. At sa mga susunod pang mga araw ng simbahan ito, ang magdalangin ko po sa iyo. Ingatan mo po ang mga tagapagunan ng simbahan ito. Gamitin mo ang mga tagapagunan ng simbahan ito upang ako'y magabayan patungo sa iyo. Ama, ingatan mo po. Ingatan mo po sila para ako na po'y kabilang maingatan. Gabayan mo po sila para ako na po'y kabilang magabayan. Tulungan mo po ako na magkaroon ng isang puso na handang at kayang pagpasabi sa mga tagapangunang pinili mo na mamumuna para sa akin. Huwag mo na kong hayaan, Ama, na ako'y tumatayo umitigos na ayon na lamang sa aking kalooban. Abang, ulit na ito po, Panginoon, ang bayan na iyong pinili. Ama, patuloy kong pinadalangin sa iyo. Gabayan mo po, Panginoon, ang bawat puso, ng bawat isa, bawat isipan, ng bawat toong nakinig ng iyong mensahe at patuloy kong dalangin sa iyo. Lord, isang bagay ang alam ko. Mahal ko po ang bawat isa mga ito. Ito ang dahilan kung bakit mo sila dinala sa lugar na ito. Kaya Ma, dalangin ko po sa iyo, ingatan mo po sila. Hiyaan mo po na huwag nilang makakalimutan kung gaano ka katapat. Tulungan mo po ang bawat isa, Ama, na patuong magsasakot sa iyo. Tulungan mo po na maipagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Ama, dalangin ko sa iyo hindi lamang ng bawat isa sa mga kapatid ko na nasa loob ng bulwagan ito ang pagbuli ng mga kapatid na nakikinig sa pagbulitan ng live stream o ng Zoom, Panginoon. Dalangin ko po sa iyo, ingatan mo din po sila, Panginoon. Hindi lamang sila, maging ang kanilang mga anak, ang kanilang mga mahal sa buhay. Narito man o nasa bansang Pilipinas man, Panginoon, ingatan mo po sila. Kaya isang bagay ang alam ko at pinangahawakan ko. Ikaw ay Diyos na naman at hindi mo po kami hahayaang mapahamak. Walang isang tao na nanampalataya sa iyo na pinabayaan mo, Ama. Kaya Ma, dalangin ko sa iyo, maging ang ilang mga mahal sa buhay na nasa bansang Pilipinas. Abutin mo rin po sila, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig. At kung ano man, alalahanin ng aking mga kapatid ito, dalangin ko po sa iyo, ngayon na lamang ipakita mo na po sa kanila kung paano at ano ang gagawin mo mula sa mga alalahanin ito. Matutunan nila, Panginoon, magtiwala sa iyo. Ingatan mo sila, Panginoon. Gabayan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Sa gayon, ang buhay nila ay magiging ayon sa iyong kalooban. Sa gayon, Ama, ikaw na lamang ang Diyos na makikita sa kanilang pamumuhay. Ama, dalangin ko sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay ng mga kapatid na ito. Ang maipakilala kung sino ang Jesus na tinatawag nilang Panginoon. Dalangin ko sa iyo, maging ang simbahan ng ating Iglesia, Panginoon, ng Rodel dito sa Jeddah. Dalangin ko sa iyo, patuloy na ingatan mo, Panginoon, ang bawat tagapangunan nito. Ingatan mo sila, Panginoon, upang sila'y ingatan na nila ang bawat bahagi ng simbahan nito. Gabayan po sila upang magabayan naman nila ang bawat miyembro ng simbahan ito. Ama, dalangin ko po sa iyo, bigyan mo ng kalakasan ng Panginoon ng simbahan ito upang mabigyan naman nila ng kalakasan ang bawat miyembro nito. Hindi lamang ang
bawat miyembro nito. Ama, dalangin ko po sa iyo. Ingatan mo po sila. Bantayan mo, Ama, ang pagkain at libunin na kami ng tatanginin at iinumin. Sa gayon, hindi pa po ito maging sagabal sa aming paglilingkod sa iyo. Ama, dalangin ko din sa iyo ang bawat miyembro, bawat manggagawa ng simbahang ito. Tulungan mo po kung paano naging maamo ang aming Panginoong Kristo. Sila ay maging maamo, maging masunurin sa bawat kapamunan ng simbahan ito. Sa gayon, Ama, sa gayon, ang simbahan ito, ang DDU Bethel Cristo sa Dieta, at sa darating ng mga araw ay makitatag ang DDU Bethel doon sa bansang Pilipinas. Doon na maraming kilala na ikaw ba ang Diyos noon na ngunit magpakailanman, ang Diyos na sinasamba ng simbahan na ito. Ama, muli ito po ang aming patuloy na dalangin sa